Alam ni RHJ na dudumugin siya ng depensa ng Barangay Ginebra para mahirapan silang makuha ang ikalawang panalo. Si Justin Brownlee, inamin na depensa ang kinapitan nila, sabay papuri sa ipinakitang bangis ni Holt at ni Malonzo laban kay RHJ. At si Coach Tim Cone, sinabing hindi nila inasahan na kakayaning butatain o limitahan ng TNT Tropang Giga sa 4 na puntos lamang sa second quarter ng bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Naitala ng Barangay Ginebra ang unang panalo laban sa TNT Tropang Giga sa Game 2 ng Best of 7 Finals ng PBA Commissioner's Cup. Hanggang sa dulo ay tila ayaw bumitaw ng TNT. Subalit dahil sa mabigat na depensa, hindi na ipasok ni RHJ ang birada na posibleng magbigay ng abante sa kanila at kuhanin ang panalo. Tanong, ano ang naging pahayag ni RHJ sa issue? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Inasahan ko na yung double hindi nila ako papayagang makabirado sa mga huli segundo ng laban. Alam nila gusto kong kumamada doon, pero nung mawala na sa akin yung bola, hindi ko na makuha ulit, hindi ko na makuha pabalik, kaya ang resulta, talo talaga kami. Well, alata naman kasi na sobrang init ng bakbakan kagabi, di ba? Ramdam na ramdam mo yung gigil na magkabilang kampo ng TNT at ng Barangay Ginebra. Pero doon talaga nahusgahan sa dulo ng laban. Sinasabi kasi ni RSJ, yung eksena sa huling segundo na nakikita natin sa screen. Kung makikita nyo, ang bilis ng kapit ng depensa ng Ginebra dito. Isa-isahin natin Si RHJ dala yung bola, bantay sarado ni Holt. Si Scotty nasa kaliwa habang andito sa kanan si Troy Rosario. Si Justin medyo chill lang siya sa likod At si Jamie Malonzo ang layo pa niya kay RHJ. Eto na yung eksena. Nang sagasaan na ni RHJ ang depensa ni Holt, tumulong kaagad si Scotty at si Troy Rosario. Sa eksenang yan, medyo shaky na yung galaw ni RHJ kung saan tuluyan na nawala sa kontrol niya yung bola kaya nagkaroon ng chance si Holt, si Scotty, and of course si Troy Rosario na i-challenge siya doon. Paswertehan ni RHJ kahit sobrang lagkit ng depensa ng Ginebra, nakuha niya yung bola sabay birada, di ba? Pero ang bilis din kasi ni Jamie Malonzo Kaya imbes na maging maayos yung kamada niya doon, nahirapan siya dahil sa presensya hindi lang ni Scotty ni Troy at ni Holt, kundi maging si Jamie Malonzo. Ayun, ubos yung oras, talo ang TNT Tropang Giga. Sa eksenang yun, kitang-kita at ramdam na ramdam mo yung gigil na magkabilang kampo talaga. Medyo hindi lang sinuwerte ang TNT kasi bukod sa wala ng oras, alerto ang grupo ng Barangay Ginebra doon. Walang dudang depensa sa mga huling segundo ng laban na nagbigay ng bentahe sa Barangay Ginebra para makuha nila ang unang panalo. Ito rin ang nakikitang rason ni Justin Brownlee bakit sila nagtagumpay sa ikalawang bakbakan. Kaya naman todo ang papuri na ibinibigay niya sa dalawang kasama sa team na hindi nagpatinag laban kay RHJ. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Ngayong gabi kasi, depensa talaga namin yun. Gusto kong bigyan ng matinding kredito sa Stephen Holt at si Jamie Malonzo. Ang tindi ng ginawa nila Pero pati yung team defense namin, tingin ko ang ganda talaga. Hindi talaga nila pinabayaan na makabirada ng maayos ang kalaban, lalo na sa transition. Sa palagay ko, team effort yan. Credit kay Malonzo at Stephen, sobrang ganda ng ginawa nila. Depensa talaga, parang tingin natin, kagabi medyo baligtad yun nangyari. Parang mas umina ang TNT at mas tumindi yung depensa ng Barangay Ginebra. Tignan nyo itong eksena na to bago pa magkalat si RHJ sa mga huling segundo na posibleng nanalo sana ang TNT kung naipasok niya. Dito, 69-70 na yung score mula of course sa isang sidestepping move ni Justin Brownlee. Sa eksena makikita mo talaga na sobra yung depensa ng Ginebra kay RHJ. Okay, eto yung eksena. Sa gitna makikita si RHJ na hindi iniiwan ni Holt habang si Brownlee nasa kaliwa ni RHJ kasama si Poy Eram. Ang ginawa ni Brownlee at Holt, nag-switch sila ng binabantayan. Kinuha ni JB si RHJ habang kinuha ni Holt si Poy Eram. Gagawin ni RHJ, papasukan niya si Justin Brownlee. Kahit anong bilis ni RHJ, hindi siya iniwan ni Brownlee. Tapos nakaantabay sa kanila si Holt, si Troy, and of course si Jamie Malonzo. Yung help defense ng Ginebra, ang bilis na ikasa, di ba? Ito yung time na dapat magiging 72-69 ang score kung naipasok ni RHJ ang birada niya sa basket. Sa kasamaang palad, hindi nakapasok kasi nga matinding depensa na ang inilatag ng Barangay Ginebra, partikular si Justin, si Holt at si Jamie Malonzo. Tulong-tulong sila para hindi maikasa ni RSJ ang kanyang kamada. Resulta sablay talaga. Ayun, hanggang sa kinamada na naman ni Brownlee ang free throw. Panalo ang Barangay Ginebra, kulang na sa oras, hindi na nakahabol ang TNT Tropang Giga. At in fairness kay RSJ, kumamada siya ng 25 puntos.
15 na rebounds. Double-double din siya dito kahit nahirapan siya sa mga defender niya, di ba? Sa kabilang side, kumamada naman si Justin Brownlee ng 35 points at 11 rebounds. Si Scottie Thompson, meron din siyang double-double, 16.12 yung kanyang rebounds. Ganong katindi ang kinamada niya. Kung depensa ang itinuturo ni Brownlee na naging susi ng kanyang grupo sa Game 2, tila hindi naman makapaniwala si Coach Tim nang limitahan nila ang TNT Tropang Giga sa 4 na puntos lamang sa second quarter ng bakbakan. Tanong, inasahan ba ni Coach Tim ang ganong senaryo? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Inasahan ba namin na kakayanin namin silang higpitan ng ganon sa second? Obviously, hindi. Pero sa tingin ko marami doon pwedeng iugnay sa nahirapan silang makakuha ng magandang birada at hindi sila makakuha ng tamang pwesto. So yung second quarter, hirap na hirap talaga TNT Tropang Giga. Imagine 4 points sa isang quarter ha. Kakaiba, di ba? Parang ito na ata yung pinakamababa sa history ng liga. Anyway, yung sinabi ni Coach Tim, hindi sila umasa na kakayanin nilang pahirapan ng TNT sa ganung aspeto. Alam kasi nila na may kakayahan ng grupo ni Coach Chot sa opensa, bukod sa matinding depensa ang inilalatag nila sa kalaban, di ba? May mga ganung sitwasyon talaga eh. Yung kahit anong birada mo doon, hindi talaga pumapasok. Sobrang init din kasi ng laban na sinaksihan ng mahigit 12,000 fans na nanood ng live dito sa MOA Arena. Patunay ang naging aksyon ni Poy Eram sa laban ng matawagan ng foul sa pagharang kay Justin Brownlee. Nakita rin siya sa dugout na may sinisipa na gamit sa hallway. Tapos, bukod dyan, may eksena din si Jamie Malonzo at si RHJ. So, ganito kainit ang Game 2. Kaya sana sa pagpasok ng Game 3, nagaganapin sa Miyerkules 7:30 ng gabi po yan sa Phil Sports Arena, mas maging mapagmatsyag yung mga referee. Sigurado kasi na magiging mainit ulit yung bakbakan eh. Dito, tatangkain ng TNT na bumawi sa pagkatalong nalasap sa Barangay Ginebra. Habang ang grupo ni Coach Tim, pipilitin nilang makuha ang Game 3 para makaabante sila at magtala ng 2-1 record. So guys, maraming salamat.